Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mainit na isyu ngayon, kaugnay sa di umano, ay may inilabas ng warrant ang International Criminal Court o ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pinagtatarunan ngayon sa social media kung may katotohanan ba ang sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na may warrant na si Bato. Ito ay sa kabila ng pagtanggi o pag-deny ng lahat ng ahensya ng gobyerno, partikular ang DILG, PNP, NBI, DOJ at maging ang Palasyo ng Malacanang, at sinabi nila na wala pa sila natatanggap na warrant mula sa ICC. Dahil dito sinabi ng isang DDS lawyers na bending news itong si Boyeng Remulla. Kaya ako nasabing bending news kasi kahit ako po naguluhan eh. Si Ombudsman Remulla lang po at present ang nagsabing meron, pero everyone else po sa government lahat sinasabing wala. And even the ICC rin po sinabing wala. E di ang dating sa akin ngayon is bending news pa lang siya. So far po si Ombudsman Remulla yung nagbalita nito, but all the other government offices po at present sa executive branch and sa legislative kay Senator Bato's office, dininay po yung existence or wala pa daw po silang information as to the legitimacy of the arrest warrant. Sa kabila nito, inamin naman ni Atty. Harry Roque, dating legal counsel ni FPRRD, na dapat paniwalaan si Boyeng Remulla. Ito ay dahil sa naging karanasan niya at sa naging kasaysayan sa bansa kung paano kinidnap si Tatay Digong ng ICC na ikinagulat ng lahat. Noong kasing mga panahon na yon ay halos ganito rin daw ang nangyari. Bagamat may mga balita na may warrant na si Duterte, itinatanggi naman ito ng palasyo mismo at ng mga gabinete ni PBBM. Pero kalaunan ay nagulantang ang lahat matapos biglang kidnapin ang dating Pangulo. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may arrest warrant na nga si Senator Bato ayon kay Boyeng Remulla? Ito ay sa kabila ng pag-deny ng ilang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala pa silang natatanggap na warrant. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat.